Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan. Kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Sa buong Pilipinas, alas 3:06 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balitang Frontline. Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Frontline kasama si Kises Habson. DZRH, Balita Frontline. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Miyerkules, February 4, 2026. Sa ating headlines, isa sa 2 impeachment complaint laban kay PBBM na mamurong mabasura sa Kamara. Balitang Promdi. Pagbaliwala ni Senador Rodante Marcoleta sa UN arbitral ruling sa West Philippine Sea pabor sa Pilipinas, pinalagan ng mga senador. Balitang Promdi. Pagpatay sa Lady Cup at anak nito, case closed na. Mister ng biktima hindi pa absuelto sa kaso ayon kay Secretary John Vic Remulla. Balitang Promdi. Bagyong Basyang magpapaulan sa Visayas at Northern Mindanao ayon sa Pag-asa. Balitang Promdi. Barko nasunog sa karagatan ng Surigao City, 72 na rescue, 3 ang sugatan. Balitang Promdi. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod Kisas Habzon para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Unahin muna natin ang ulat panahon. Nakapasok na nga po sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo sa hilagang silangan ng Mindanao. Ayon sa Pag-asa, alas 5:30 kahapon nang pumasok sa PAR ang tropical depression na pinangalan ng Basyang, ang pangalawang bagyo ngayong taon na. Sa pinakahuling bulletin ng ahensya na mataan ng bagyo sa layong sa silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 55 kilometro bawat oras malapit sa gitna at bugso na umaabot naman sa 70 kilometro bawat oras. Kumikilos ang bagyo sa bilis na 10 kilometro bawat oras sa direksyong Kanluran. Inaasahan naman na lalakas pa ang bagyong Basyang ngayong araw bilang tropical storm at posibleng maglandfall sa Caraga Region. Ayon din sa Pag-asa, asahan na mga pag-ulan sa bahagi ng Visayas at gayon din sa hilagang bahagi ng Mindanao. Balitang Promdi. Alas 3:10 ng umaga.
Standby lang sa ating mga provincial reporters. Standby kay RH38 Freddy Fajardo. Nabigo ang House Justice Committee na pagpasyahan kung sufficient in substance ang unang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Batangas Congresswoman Jervil Luistro, chairman ng komite, humingi ng panahon ng mga miyembro ng pag-aralan ang mga naging pagtalakay kung sufficient in substance ang impeachment complaint na isinampa ni Attorney Andre De Jesus. Sabi ni Luistro, ngayong araw ay tatalakayin muna kung sufficient in substance ang ikalawang impeachment complaint laban sa Pangulo na isinampa naman ng bayan at iba pang grupo. Yan po ay gaganapin sa umaga ngayong araw. Samantala, sa mga nagmanifest, bagamat maaga pa ang para husgahan at tinaya ng ilang mambabatas na insufficient in substance umano ang ilang grounds ng articles of impeachment. Balitang Promdi. Sa kaugnay na balita, matapos nga pong ideklarang sufficient in form, tila malabo pa rin na magtagumpay ang isa sa dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito'y dahil sa paniwala ng ilang mambabatas na hindi sufficient in substance ang reklamong inihain laban sa kanya ng abogadong si Attorney Andre De Jesus at panay na nakabatay lamang sa hearsay. Ayon kay Manila Representative Benny Abante, kabilang sa paratang na ito ay ang pagtanggap din umano ni Pangulong Marcos ng kickback. Git ni Abante, walang naipakitang authentic na ebidensya na tumanggap ng kickback ang Pangulo. Paliwanag nito, hindi sapat na batayan para sa impeachment ang isyong gaya ng paggamit ng unprogrammed funds dahil ito ay nasa diskresyon ng Pangulo. Binigyan din niya na ang impeachment ay isang legal na proseso na dapat ay suportado ng matibay at kapanipaniwalang mga ebidensya. Sinigundahan naman ito ni ML Party List Representative Laila De Lima na wala ring sapat na ebidensya at basehan lamang sa konklusyon ang alegasyon na gumagamit umano ng illegal na droga ang Pangulo. Ngayong araw ay tinakda ng House Committee on Justice na desisyonan ang dalawang impeachment complaint laban kay PBBM. Balitang Promdi. Puntahan muna natin ang mga report mula sa probinsya. Balita muna tayo mula sa Pangasinan. Street level individual drug suspect sa Rosales, arestado sa buy-bust operation. Higit 50,000 halaga ng shabu ang nakumpiska. Ibalita mo yan na RH38 Freddy Fajardo. Timbog ang 33 anyos na street level individual na tricycle driver, may asawa at residente ng bayan ng Rosales matapos makumpiska rito ang illegal na droga. Batay sa ulat ni Rosales Chief of Police Major Noel Cabakungan na nakarating sa tanggapan ni Provincial Director Colonel Arbil Mercolio, alas 7:17 ng gabi nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Team at siyang nagpanggap na buyer gamit ang mark money. Binentahan ng suspect ng 8 plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu na tumitimbang ng 7.9 grams at may street drug price na 53,720 pesos at agad siyang inaresto. Nasamsam sa suspect ang mark money ginamit sa operasyon, maging ang kanyang cellphone at tricycle na gamit niya sa illegal na gawain. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng suspect na naghihimas ng rihas na bakal sa Rosales Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38 Tago-ulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy Fajardo. Balitang Promdi. Samantala, tuloy ang impeachment hearing laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. kahit magdeklara na insufficient in form ang isa sa dalawang impeachment complaint. Ito po ang nilinaw naman ni Batangas Representative Jervil Luistro, chairman ng House Committee on Justice, sa isinampang impeachment sa Kamara. Ayon kay Luistro,
Tuloy ang pag-i-issue ng notice ng komite para hingan ng tugon ng respondent basta't makalusot ang kahit isang complaint lamang. Subalit kung sakaling insufficient in substance, pareho ang dalawa. Agad na ito-terminate ang reklamo dahil bigo itong matugunan ang sufficiency in substance. Samantala, humingi naman ng panahon ng mga miyembro nga ng komite na pag-aralan ng impeachment case matapos na bigong mapagpasyahan kahapon kung sufficient in substance ang mga ito. Balitang Prompty. Balitang impeachment pa rin. Handa naman umanong ilantad ni Vice President Sara Duterte ang tunay na pagkakakilanlan ni Mary Grace Piatos sakaling magpasya ang Senado na ituloy ang isinampang impeachment complaint at ituloy ang isang impeachment trial. Ito po ang sinabi ng kanyang abogado na si Attorney Michael Powa matapos na ihain nga sa Kamara ang dalawang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Powa, matagal nang sinasabi ng kampo ng Vice Presidente na sasagutin nila ang issue sa tamang forum at ang impeachment trial anya ang nararapat na lugar para dito. Paliwanag ni Powa, hindi maaaring basta-basta na lamang ibunyag ang detalye ng mga confidential activities dahil maaaring makompromiso ang mga operasyon at may pananagutan sa batas ang hindi otorisadong pagbubunyag ng sensitibong impormasyon. Ang alias na Mary Grace Piatos ay kabilang po sa mga pinagbatayan ng impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Noong nakaraang taon, sinabi ni House Deputy Speaker Jay Kong Hu na ang naturang alias, yung pong Mary Grace Piatos, ay ang umano'y tumanggap ng pinakamalaking bahagi ng confidential funds ng Office of the Vice President noong December 2022. Umiikot ang kontrobersiya sa 158 acknowledgement receipts na isinama sa liquidation reports ng Commission on Audit na pinaghihinala ang peke o minadaling ginawa upang bigyang katwiran ang 125 milyong pisong confidential funds na ginastos umano sa loob lamang ng 11 araw. Balitang Prompty. Samantala, puntahan muna natin balita naman mula sa Central Luzon. Standby Dani, babaeng wanted sa kasong estafa na nagtago sa Bataan, arestado na sa Orani. Ibalita mo yan na Reach 37, Dani Kumilang. Arestado na pinagsanib puwersa ng Police Intelligence Unit, Zambales Provincial Police Office, tracker team ng Orani Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Major Patrick Carlo Malcanao ang isang 37 anyos na wanted person na babae na nadakip ito sa kanyang pinagtataguan sa Sitio Kawayan, Barangay Tugatog, Orani, Bataan. Alas 7 ng gabi isinagawa ang operasyon sa pamumuno ni Police Captain Ram Marcelino. Ang akusado ay may kasong estapa na inilabas ang warrant of arrest ng RTC Branch 75 Alaminos, Pangasinan noong Enero 20, 2025 na may rekomendang piyansang 48,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Provincial Intelligence Unit Zambales PPO ang akusado para sa kaukulang disposisyon. Dani Kumilang, RS37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pinagtulungan ng mga senador na kasapi ng mayorya na ipagtanggol ang deklarasyon na atin ang West Philippine Sea. Ito po'y sa gitna ng pagbaliwala ni Senador Rodante Marcoleta sa 2016 United Nations Arbitral Ruling pabor sa Pilipinas kaugnay ng West Philippine Sea. Resulta ito ng Senate resolution na sponsor ni Senador Kiko Pangilinan na kumundena sa agresibong pang-aaway ng mga taga-Chinese Embassy sa ilang opisyal. At nilagdaan po ito ng 15 senador. Iginit ni Senador Marcoleta na wala umanong malinaw na coordinates o boundary ang binigay sa ating award ng United Nations kaya't hindi natin ito maaaring isangkalan. Sinopla naman siya ni Senador Pangilinan sa pagsasabing malinaw ang desisyon ng United Nations na pinabura ng Pilipinas at nireject ang anumang claim ng China sa West Philippine Sea. Kinwestiyon din ni Senate President Tito Soto kung mayroon bang coordinates at ang 9- line
o ngayon tinatawag na 10-dash line claim ng China sa West Philippine Sea. Ipinaalala naman ni Senate Majority Leader Mig Zubiri na ipinasa na noon ni dating Senador Francis Tolentino ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act at ang Philippine Maritime Zones Act na nagpapatunay na sa atin ang West Philippine Sea. Balitang Prompty. Alas 3:21 ng umaga, balikan natin mga balita pa rin. Mula sa probinsya, puntahan natin si Jocelyn Maque dyan sa Western Visayas. 7 vintage bombs nahukay naman daw po sa Iloilo City. Ibalita mo yan, go ahead, Jocelyn Maque. Nahukay ng mga personnel ng isang water distribution utility ang 7 pinaniniwalaan na vintage bombs habang nagsasagawa ng pipe-laying works sa Barrio Obrero, Lapuz. Ayon kay Police Captain Maria Tony Grace Troncoso, ang officer in charge ng Iloilo City Police Station 8 sa Lapuz, unang nahukay ang 2 bomba at nasundan ng 5 pa dahil sa patuloy na paghuhukay. Na-identify ang 2 bomba na cartridge 81mm highly explosive at 40mm anti-aircraft casing. Itinurn over na sa explosive ordnance disposal ang sabi mga bomba upang ma-identify kung anong klaseng eksplosibo. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, bahagi naman ng demokrasya ang mainitang debate ng Senado sa isyu ng West Philippine Sea. Yan naman po ang naging reaksyon ng Malacanang sa nangyaring mainitang pagtatalo sa Senado tungkol sa naturang issue. Gayunman, nanindigan po ang Malacanang na hindi matitinag ang posisyon ng administrasyon na patuloy na idepensa ang teritoryo ng Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mandato ng Senado na magdebate tungkol sa anumang issue tulad ng West Philippine Sea at bahagi ito ng pagiging demokratiko sa Pilipinas. Sinuportahan ng majority block ng Senado ang Senate Resolution 256 na naglalayong panindigan ng claim ng Pilipinas sa West Philippine Sea at mariing kinukundina ang patuloy na harassment at agresibong aksyon ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal ng Pilipinas. Idinin ni Undersecretary Castro na mananatili ang commitment ni PBBM na protektahan ang interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea habang nananatiling nakatutok sa malakas na diplomatic relationship sa iba pang kaalyadong bansa. Balitang Prompty. Samantala, magtatakda naman ng large-scale exercise zone ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea, particular na sa kanlurang bahagi ng Zambales. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, kasama nila rito ang kaalyadong militar sa gagawing aktibidad mula January 21 hanggang sa katapusan ng Marso. Naglabas na rin ng notice to airmen at notice to mariners para i-anunsyo sa international community ang posibleng drill sa lugar. Sakop ng exercise box ang Baho de Masinloc na kasama sa mga mahigpit na tinutauhan ng Chinese Coast Guard at People's Liberation Army Navy. Dahil dito'y inaakusahan ng Beijing ang Maynila ng paghahasik na naman ng tensyon dahil sa gagawing aktibidad, pero nanindigan si Trinidad na karapatan ito ng Pilipinas. Balitang Prompty. Dakuha naman natin balita mula sa Eastern Visayas. PNP Camp Ruperto Kang Leon, Palo Leyte, nagbabala po sa publiko laban sa cryptocurrency-related scams. Ibalita mo yan, RH32 Jimmy Angay-Angay. Nagbabala ang Police Regional Office 8 sa publiko na maging maingat sa pagtaas ng bilang ng cryptocurrency-related scams na nag-circulate ngayon sa social media at online platforms. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jisung Kapoy.
Ayon kay General Capoy, naturang scams may mga pangako at garantiya na tubo, mabilis na binabalik at may eksklusibo na oportunidad na pamumuhunan. Ito'y komun na taktika na ginagamit mga scammers para linlangin ang mga inosenteng individual. Nagbabalang opisyal sa publiko ng legitimate investments hindi na gagarantiya ng tubo at hindi na mimilit sa mga individuals na sumali agad. Sa Eastern Visayas, binabantayan din ito ng kapulsan at kung may mga mabiktima na individual agad na ipagbigay alam sa mga otoridad para sa kaukulang aksyon. Maging mapanuri at i-verify ang lehitimo ng mga investment platform sa mga opisyal na mga ahensya, regulatory agency bago pa pumasok sa anumang transaksyon. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, balita pa rin sa Kongreso, ginisa naman ni Senator Raffy Tulfo si Tourism Secretary Cristina Frasco. Yan ay dahil sa umano'y pag-promote nito ng kanyang sarili. Sa pagdinig ng Senate Committee on Tourism, ipinakita ni Tulfo ang mga larawan ng tourism materials kung saan ay nakapaskil ang mukha ng kalihim. Depensa naman ni Frasco, wala siyang ginagawang self-promotion, lalo't wala naman umano siyang balak na tumakbo sa politika o sa 2028 elections. Pero sabi ni Tulfo, hindi naman sa kanyang galing ang akusasyon na may planong kumandidato si Frasco sa susunod na halalan. Balitang Prompty. Samantala, isinusulong naman sa Kamara ang panukalang batas na naglalayong ipatupad ang No Work, No Pay scheme sa mga mambabatas. Sa ilalim po ng House Bill No. 7432 ni House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, ibabase ang matatanggap na sahod at iba pang monetary remuneration base sa aktual na pagdalo sa sesyon. Gayon din ang pakikilahok ng mga opisyal sa gawain na may kinalaman po sa kanilang trabaho. Magreresulta sa automatic deduction ang pagliban ng walang sapat na dahilan. Itinuturing na valid ang mga pagliban dahil sa karamdaman na may sertipikasyon ng doktor, opisyal na misyon o biyahe na aprobado ng liderato ng Kongreso at iba pang otorisadong tungkulin. Ang sinumang mapatutunayang nagmamanipula ng attendance records o tumatanggap ng sahod ng walang ginagampan ng opisyal na tungkulin ay papatawan ng parusa, kabilang ang posibleng suspensyon o pagpapatalsik mula sa Kongreso. Balitang Prompty. Iginit naman ng kampo ng resigned congressman na si Zaldico na magbabalik siya ng Pilipinas kapag wala na umanong banta o panganib sa kanyang buhay. Ayon sa kanyang legal counsel na si Attorney Roy Rondain, personal niyang nakausap ang dating mambabatas na nagpahayag ng kahandaang umuwi upang linisin ang kanyang pangalan. Nilinaw rin ng abogado na walang alok na restitution o pagbabalik ng umano'y ill-gotten assets ang kanyang kliyente dahil wala naman umanong ninakaw si Ko. Kinumpirma rin na umano ni Ko na wala siyang ipinadadalang kinatawan upang makipag-usap kay Ombudsman Jesus Boying Remulla. Una rito ay sinabi ni Remulla na ilang tao na ang nakausap niya at nagsabing nais umanong makipagdialogo ng dating kongresista. Balitang Prompty. Kumpiyansa naman ng Malacanang na mahuhuli din ng mga high-profile fugitive. Kabilang na po si dating Ako Bicol Party List Congressman Elizalde Zaldico na nagtago at nagtatago pa rin sa ibang bansa matapos na masangkot sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, patuloy ang koordinasyon ng pamahalaan sa International Criminal Police Organization o Interpol para matunto ng dating kongresista. Ayon kay Castro, ginagawa ng gobyerno ang lahat ng paraan upang maibalik sa Pilipinas si Ko. Habang tiwala din ito na maaasahan ang Interpol sa pagtupad ng mandato kaya umaasa sila na malaki ang maitutulong ng Interpol sa paghuli sa kanya. Samantala, sinabi naman ng National Bureau of Investigation na hanggang ngayon wala pang inilalabas na Interpol Red Notice laban sa
dating mambabatas na si Zaldico. Balitang Prompty. Puntahan naman natin ang Northern Samar. Senior citizen na top 10 most wanted. Inaresto daw po sa bayan ng Allen dahil sa kasong pang-aabuso sa isang menor de edad. Ibalita mo yan, RH34, Jane Galit Bantayan. Arestado ng mga pulis dito sa lalawigan ng Northern Samar ang isang senior citizen na nasa listahan ng PNP bilang 10th most wanted person dahil sa kasong child abuse na huli ito sa bayan ng Allen. Inaresto ito ng kapulisan mula sa Allen sa pamumuno ni Police Captain Verna Sisista, Acting Chief of Police, at katuwang sa pag-aresto ang First Northern Samar Provincial Mobile Force Company. Ayon sa ulat ng PNP Allen, mayroong warrant o arrest na sabing wanted dahil sa kasong Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act na inaresto sa barangay ng Kabakungan ng naturang bayan. Ang akusado ay isang 67 anyos na lalaki at residente ng Ali, Northern Samar. Ang warrant laban dito ay mula sa Regional Trial Court, Branch 23, Judicial Region Ali, Northern Samar, na inilabas noong Pebrero 2 sa taong kasalukuyan at walang piyansa na inilagak ang korte para sa pansamantalang kalayaang nanasabing wanted. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya ito ng Allen MPS ang nasabing akusado para sa tamang disposisyon. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Pantaya ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala sa iba pa nating mga balita, mariin naman na itinanggi ng Villar Land Holdings Corporation ang mga alegasyon ng Securities and Exchange Commission kaugnay ng reklamong inihain sa Department of Justice na may kinalaman sa umano'y market manipulation, insider trading at misleading disclosures. Ayon sa kumpanya, mahigpit nilang sinusunod ang pinakamataas na pamantayan ng corporate governance at patuloy ang kanilang transparency at pakikipag-ugnayan sa SEC at Philippine Stock Exchange pagdating sa kanilang financial disclosures. Gate ng mga Villar, wala silang kinalaman sa anumang illegal na aktibidad na naglalayong linlangin ang mga mamumuhunan o magbibigay ng hindi patas na pakinabang sa sinuman. Ipinahayag din ng kumpanya ang kahandaang sagutin ang mga paratang sa tamang forum at makipagtulungan sa isang patas at masusing investigasyon. Sa ngayon ay wala pa umanong natatanggap na opisyal na kopya ng reklamo ang Villar Land kaya't limitado pa ang kanilang kaalaman sa mga detalye ng kaso. Balitang Prompty. Samantala, palalawigin naman sa 5 taon mula sa kasalukuyang 3 lamang na taon ang bisa ng rehistro ng mga bagong sasakyan. Ayon kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, inaprubahan na po ni Pangulong Ferdinand Marcos ang panukala sa isang pulong kasama ang mga opisyal ng Department of Transportation. Sa naturang pulong, nagbigay din po ng update si Acting DOTR Secretary Giovanni Lopez sa mga pangunahing proyektong pang-infrastruktura sa transportasyon. Samantala, tinalakay din sa pulong ang mga pagpapahusay sa railway system sa Pilipinas. Balitang Prompty. Wala namang record sa Department of Migrant Workers ang pangalan ng Pinoy na nirecruit ng Russia at napaulat na naaresto ng Ukraine forces. Bukod rito, hindi din natagpuan sa database ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang pangalan ng isang Raymond Santos Gumangan ng Alcala, Pangasinan. Ang video ng Pinoy ay naipost sa I Want to Live Facebook page na nagsasaad na siya ay prisoner of war sa Ukraine. Batay sa impormasyon, si Gumangan ay lumagda ng kontrata sa Ministry of Defense ng Russian Federation para maging bahagi ng 51st Parachute Regiment. Nakikipag-ugnayan na rin ng DMW sa Department of Foreign Affairs para malaman kung paanong nakalabas ng bansa si Gumangan at kung paano siya matutulungan ng gobyerno. Balitang Prompty. Samantala, dako tayo, balita mula sa Davao, dalawang suspect na nagsunog ng 11 bahay sa Digos City
Davao del Sur, arestado na. Ibalita mo yan, Jun Suter ng Action Radio Davao. Nadakip at kasalukuyang nasa kustudiyan ng Digo City Police Station ang dalawang individual na itinuturing na pangunahing suspek sa insidente ng pagsusunog na tumupok sa 11 kabahayan sa Purok Jimelina, Barangay San Miguel, Digo City, Davao del Sur. Kinilala ang mga naresto na sina Jeffrey Mahinay, 27 anyos at Alfredo Mahinay, 32 anyos, kapwa mga laborer. Nadakip ang dalawa sa Purok 8, Barangay Playa, Digo City. Pareho silang residente ng Purok Jimelina, Barangay San Miguel. Ayon sa kapulisan, natukoy ang mga suspek sa tulong ng mga saksi na nakakita sa insidente sa sunog. Agad namang ikinasa ng mga tauhan ng Digo City Police Station ang isang hot pursuit operation na nagresulta sa pagkakaresto sa mga suspek. Patuloy ang isinagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang motibo sa krimen at maisampa ang kaukulang mga kaso laban sa mga suspek. Nakasalukuyan na kulong habang isinagawa ang wastong dokumentasyon at disposisyon. Ito si Jun Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Bromby. Itinuturing na ng Department of Interior and Local Government na case closed na ang insidente ng pagpatay sa isang babaeng pulis at kanyang anak matapos maaresto ang 4 na suspect. Sa press briefing, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na ihahain ang mga kaukulang kaso laban sa mga suspect at tinawag niya ito na isang slam dunk case. Ang mga biktima ay si Police Senior Master Sergeant Diana Marie Molenido at ang kanyang 8 taong gulang na anak na si John Ismael na parehong itinapon ang mga labi sa magkahiwalay na lugar sa Luzon. Natagpuan ang bangkay ni Molenido noong January 24 sa isang sapa sa Bulacan, habang ang labi naman ng kanyang anak ay natuklasan noong January 29 sa Tarlac. Naging motibo niya sa pagpatay ay pera matapos na lokohin ng suspect na si Pia Katrina Panganiban at ng kanyang asawa na dati ring pulis na si Christian Panganiban ang biktima. Nabatid na bibilisan na ng sasakyan si Molenido kung saan ay nagbigay na siya ng paunang bayad at ibinenta din nito ang kanyang Toyota Innova upang ipandagdag sa bibilhin, ngunit na-scam siya ni Pia Katrina. Ayon kay Remulla, pinaslang umano ang mag-ina sa loob ng bahay ng mga suspect habang naroon ang kanilang 3 minor de edad na anak na isinama pa umano ng itapon ang mga bangkay. Nasa kustodiya rin ng pulisya ang kasambahay ng mag-asawa at kapatid ni Christian Panganiban. Balitang Bromby. Samantala, hindi pa absuelto ang mister ng pinatay na Police Senior Master Sergeant Diane Marie Molenido. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, sinisili pa nila ang posibleng papel sa krimen ni Police Senior Master Sergeant John Molenido matapos nitong ipakremate agad ang bangkay ng kanyang asawa. Bukod dito, ipinagtataka rin ni Remulla ang kawalan ng emosyon o remorse ni John na hindi man lang nakita ang umiyak, nagalit o nalungkot. Dahil dito ay mananatili pa rin sa kustodiya ng mga pulis si John. Bilang reaksyon, mariin naman na itinanggi ng kampo ni John ang anumang pagkakasangkot niya sa krimen. Ayon kay Attorney Cristobal Rimando, legal counsel ni John, walang ebidensyang nakalap sa investigasyon na magpapatunay na may kinalaman ang kanyang kliyente sa pagpatay. Balitang Bromby. 4 naman ang naaresto habang 7 pa ang pinaghahanap na nasa likod ng pagpatay kay Police Staff Sergeant Renato Sauay Junior na nakita sa loob ng septic tank sa Malolo sa Bulacan. Kabilang po sa hinuli ay isang police corporal na nakwento po ng gunman ang insidente pero walang ginawa para maresolba ang kaso. Ayon kay Central Luzon Police Director Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr. natakot ang pulis dahil consultant siya ng grupong kinabibilangan ng primary suspect. Nagalok na ng 1 milyong pisong pabuya ang DILG sa makapagtuturo sa at-large pa ring si Salamat at iba pang salarin. Tinitingnan na rin ang anggulo ng pulisya
yung pangunguna daw po ng biktima sa anti-drug operation sa grupo ng primary suspect. Balitang Promdi. Sa kaugnay pa ring balita, pumasok naman sa Commission on Human Rights o CHR sa kaso po ng veteranong periodista dahil po sa umano'y walang basehan na pagdadawit sa kanya at sa kanyang anak sa brutal na pagpatay sa pulis na itinapon po sa septic tank sa Malolos City sa Bulacan. Yan ay matapos nakipag-ugnayan mismo sa PT FOMS o sa Presidential Task Force on Media Security sa CHR dahil po sa hinala na isa na naman itong kaso ng panggigipit sa mga mamamahayag na bumabatiko sa ilang opisyal ng gobyerno. Sa panayam ng piling miyembro ng media, nagpahayag po ng kalungkutan at pag-alma ang periodistang si Orlan Mauricio matapos na maisama ang pangalan niya at ng kanyang anak sa isang karumal-dumal na krimen. Hinala po ni Mauricio may kumukumpas na mataas na government official sa Bulacan dahil sa lantad niyang pagbatikos at pagiging kritiko laban kay Bulacan Governor Daniel Fernando. Batay sa record ng Malolos City Police, January 24 nang mawala si Police Corporal Renato Kasaway hanggang sa umami ng isang police asset sa isang pulis noong January 28 na pinatay niya ang biktima habang noong January 31 ay natagpo ang anlabi nito sa isang septic tank. Ipinagtataka ni Mauricio kung bakit bago pa ma-recover ang bangkay ng pulis ay inaresto na ang kanyang anak na si Oliver Paul. Sa ngayon ay nagpadala na sa Bulacan ng mga special investigator ng CHR para sa isasagawang investigasyon lalo pat nakikita umano na mayroong pisikal na pag-torture sa naarestong anak ni Mauricio para paaminin sa krimen. Balitang Promdi. Sibak naman sa pwesto ang dalawang pulis QC matapos na masangkot sa isang engkwentro laban sa mga armadong suspects sa syudad na nauwi sa pagkamatay ng isang criminology student noong linggo. Kinilala po ang nasawi na si Aris John Genovatin, 24 anyos na tinamaan po ng ligaw na bala. Kaugnay nito iniutos na ni Quezon City Police District Director Colonel Randy Glenn Silvio ang agarang administrative relief sa dalawang pulis na sangkot sa insidente. Pero tumanggi siya na pangalanan muna ang mga pulis na nakatalaga po sa Novaliches Police Station 4. Isa sa mga pulis ay nagpaputok ng baril sa nasabing engkwentro at isinailalim na po ito sa paraffin test. Samantala, bumuo na rin si Silvio ng Special Investigation Team upang tipunin ang mga ebidensya at alamin kung ang bala na ikinamatay ni Genovatin ay nagmula sa baril ng pulis. Balitang Promdi. Nasagip naman ang isang sanggol matapos na ibenta ng kanyang magulang sa halagang 27,500 pesos sa San Jose del Monte, Bulacan. Naaresto ang dalawa sa isinagawang entrapment operation ng Philippine National Police Women and Children Protection Center. Sa isang mall nang kanilang tanggapin ang buy-bust money kapalit po ng sanggol. Batay sa investigasyon ng pulisya, balak daw po ng magulang na gamitin ang makukuhang pera bilang puhunan sa kwek-kwek at fishball. Mahaharap naman ang dalawang suspect sa patong-patong na kaso sa paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act at Expanded Anti-Trafficking. Balitang Promdi. Oras natin sa buong Pilipinas, alas 3:44 na po ng umaga. Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan. Dito po sa Balitang Promdi, tayo ho ay dadako na sa pangalawang bahagi naman ng ating programa, ang ating batian at talakayan. Muli oras sa alas 3:44 ng umaga. Balitang Promdi.
Muli isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito po ang Balitang Promdi. Kumusta na po kayong lahat? Ayun po ay araw ng... Teka lang, nawala ako. Ngayon ay araw ng... Miyerkules, tama ba? Ayan, Miyerkules nga. February 4, 2026. Sa ating mga kababayan na nasa YouTube, good morning po sa inyong lahat at nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ganon din sa ating mga kababayan na nakatutok naman through FB Live. Kumusta na rin po kayong lahat? Uy, nakalulungkot na balita, meron na naman tayong nasawing kababayan sa ibang bansa. Yung report ni Noche Kakas kahapon kung saan ay tatlong nurse na nagsisilbi sa ibang bansa ang nasagasaan na muntik pang ma-hit and run. At ang isa nga po sa kanila ay binawian daw ho ng buhay. Standby lang sa ating mga pagbati, Ayun nga, yung ating tatlong Filipino nurse na biktima nga daw po ng hit and run ay mula sa Jeddah sa Tabuk City na may layong halos 900 kilometro mula sa Jeddah. Meron palang ganun sa Saudi ito, 1 a.m. daw pauwi yung tatlong OFW pagkatapos na mag-mall sa Tabuk Park Mall noong patawid daw po sila sa isang malawak na kalsada sa Muruj Al Amir District. Doon daw ho sa harapan ng isang mall, bigla daw po silang nabangga ng humarurot na napakabilis na sasakyan. Pare-parehong nawalan po ng malay ang tatlo't dinala sa ospital at yun nga lamang ay yung isa ho sa kanila ay pumanaw na. Yung dalawa naman ay mukhang ililipat daw ho ng ospital dahil may sasagawa pang medical procedure sa kanila na kakailanganin na ilipat ho sa ibang ospital. Samantala, dito muna tayo sa mga pagbati, Good morning muna ang ating pagbati kay Roberto Raquenyo mula dyan sa Dallas, Texas. Nakikinig sa mga oras na ito. Ganon din kay Dante Bonyola. Kumusta na rin ho? At ganon din kay Virgilio Sakdalan. Good morning kay Nier Perlas. At sa mga taga Pantukan, Davao de Oro. Binabati rin po natin yung ating mga nasa FB Live. Kumusta na po kayong lahat? Antabayanan pa rin natin ang mga susunod na kabanata dito sa impeachment complaint laban kay PBBM. Kahapon po ay tinalakay na yan sa Kamara. Ngunit humingi pa ng dagdag na oras ang mga mambabatas upang reviewin ng reklamo upang malaman kung ito at desisyonan kung ito nga po ba ay sufficient in substance. Sabi ho ng iba ay kulang. Ito yung sa reklamo pa lang ho, yung tinatalakay natin. Yung reklamo pa lang po kay Pangulong Bongbong Marcos na inihain po ni Attorney Andre De Jesus. Sabi po ni Senador Laila de Lima sa kanyang paliwanag. Teka, nandito sa akin yung kopya nung eksaktong sinabi ni Senador Laila de Lima Wait lang yung sabi ho nga ni Senador Laila de Lima ay mukhang insufficient in substance ang reklamo daw po doon sa impeachment complaint na inihain po ni Attorney Andre De Jesus at ang kanya pong termino na ginamit ni Senador Laila de Lima, it is a conclusion, not a factual allegation. Ito po yung sa issue na walang direktang makapagpapatunay pa o nakapagpapatunay daw na adik umano ang presidente. At panay hearsay pa lamang, puro alegasyon na
Gayon din sa sinasabi naman po ni Congressman Abante na yung isa pang issue na binabanggit sa Pangulo ay yung sa pagtanggap ho ng kickback. Wala pa rin daw hong ebidensya, matibay na ebidensya na pwedeng magsabi na kasama nga at sangkot nga daw ho ang Pangulo sa kickbacks. Malalaman natin mamaya kung yan nga po ba ay matutuloy o mababasura ang isa sa impeachment complaint laban sa Pangulo. Yung pangalawa, tatalakayin pa lamang sa umaga ng mga miyembro po ng House Committee on Justice. Pero ang sabi naman po ni Congresswoman Luistro, sakaling isa doon ay maaprubahan at maging sufficient in substance, halimbawa ang isa naman ay mabasura, ang ibig sabihin tuloy pa rin ang impeachment process. Balitang Promdi. Sabi ni Bentong, nahihirapan daw po ang sumusuri sa articles of impeachment dahil puro bintang, akusa at compilations lang ng fake news. Sabi daw po ay guni-guni lang. Samantala sa comments naman dito sa ating FB Live, good morning din ang ating pagbati kay Mike Adamas mula sa Oras Eastern Samar. Sabi ni Bernie Carpio, Gises, ba't wala ka balita sa skandal ng mga adik? Kasi una hindi natin alam kung sino ba ang tunay na source niyang video na yan. Bagamat yan po ay inilabas ng isang vlogger, ay kumbaga kailangan pa po yan na isa ilalim sa confirmatory ng mga otoridad kung yan po ba ay edited, kung yung nasa video ba ay siya nga o hindi, o yan po ay idinaan sa AI. Yun po ang sagot doon, ha? Sabi nga natin, kailangan kapag tayo ay magbabalita, ay kailangan ay credible at hindi fake news. Hindi naman natin sinasabi na hindi fake news yun, pero kailangan pa po ng masusing pagsusuri para po malaman kung yun ay totoo ang video o hindi. Yung impeachment para kay Inday ay mabilis lang dahil ang mga articles of impeachment ay ginawa niya na dokumentado pa at recorded. Sinabi niya na pinatunayan na niya na no joke. Ano yun? Sabi ni Bentong. Of course, Navarro Galindez, sana maging batas niyang inihain ni Sandro Marcos. O yan, napag-usapan nga natin yan. Kayo ho ba? Pabor ho kayo dun sa panukala ni Congressman Sandro Marcos na pati ang mga mambabatas dapat no work, no pay. Ano po ang masasabi nyo doon? Meron nga ako nakitang comment dito kanina dito sa isa nating mga listeners. Sabi, ang sa iba, yung mga dahilan ng mga mambabatas, halimbawa magbabakasyon sa ibang bansa o may pupuntahan sa ibang bansa. Pagdating sa regular o ordinaryong mamamayan, manggagawa o empleyado, basta kung ano man ang rason mo, kahit may sakit ka, kapag ka ikaw ay hindi pumasok, no work, no pay. Yan ang sabi dito. Samantala, good morning muna kay Virgilio Sakdalan. Ganon din kay Bongski. Virgilio, naalala kita kanina. Ay, hindi pala, si Course pa lang naalala ko kanina. Yung taga North Caloocan natin. Pero medyo malayo sa inyo kasi parang 167. May nangyari daw na hostage drama dyan sa may barangay 167 sa North Caloocan. Isang misis ang na-hostage ng kanyang mister, pero madali naman na narespondehan ng mga pulis at sila po ay pinag-ayos din sa barangay.
Yun nga lamang, di natin alam kung naayos ba ang gusot. Minsan talaga kapag pera ang pinag-uusapan, away talaga no? Good morning din kay Feli Babes. Magandang umaga. Ganon din doon sa nag-message kanina. Hindi ko na makita yung message mo. Sabi niya, mula umaga sa balitang Promdi hanggang kinala kay Deo. Ako ho at kay Sister L, ako ho ay nakatutok at nakikinig. Maraming salamat po. Kay Gaddy Jed, happy birthday sa'yo, Gaddy Jed T. Yung impeachment, ayan, nabasa ko na yan kanina. Sabi ni Bentong, nararapat lang daw po no work, no pay. Kasi kung tutuusin ho, ang isang buwan po na sahod ko sa kanila, ang sahod po ng mga mambabatas na yan, 3 buwan ko pong bubunuin, tapos hindi pa sila nagpapapasok, sabi ni Bentong. Franz Mendoza, magandang umaga. Dapat talaga no work, no pay. June Oliveros, magandang umaga. Dapat po no work, marami ang pabor ha. No work, no pay kasi lagi ng sahod nila, ang laki ng sahod nila sa ordinaryong empleyado. Tapos ang performance nila kulang Yan ang sabi dito ha. At magandang umaga rin po kay Ray Mendoza, kay Floriano Pecato, Ma'am Kisses, si Senador Amy Marcos ang may alam tungkol kay PBBM, si Senador at Congresswoman Laila De Lima, siya yung nagsasabi ng haka-haka lang. Yan naman ang sabi po ni Floriano Pecato. Doon sa mga iba pa po nating comments, naku bukas na lang. Pero ihabol ko lang ng mabilis itong mga pagbati natin sa FB. Carmelo Limosnero, Brian Agamanos. Bukas ipagpatuloy natin yung tungkol sa mga sa panukala po ni Congressman Marcos, kung pabor po kayo o hindi sa no work, no pay pagdating sa mga kongresista at mga senadora. Bernie Carpio, isang magandang umaga. Ganon din kay Tessie Pindon, MM Ginto, Nerio Aclaracion, Jomar Gillian, She Roque. Maraming salamat at sa mga hindi ko po nabati bukas, promise. Pero oras na po tayo ay para magpaalam. 2 minuto na lang kasi at mag-aalas 4 na. Maraming salamat po sa inyong lahat na tumutok, sumama sa ating discussions at balitaan. Sa mga bumati at hindi nabati, thank you rin po sa inyo. Muli po, ito po ang Balitang Promdi. Ako po ang inyong lingkod, Kisses Habson. Susunod naman ang Magandang Umaga Pilipinas kasama si Kong Angel Palmones. Oras po natin 2 minuto bago sumapit ang alas 4 ng umaga. Good morning and happy Wednesday. Number 1 Na naman! sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon,